Hello po sa lahat, mapagpalang araw po sa inyo. Kumusta po kayo? This is Romeo, hanggang nga po pala. Gusto ko pong i-share sa inyo yung lugar namin dito sa City Bubuco, Naili, Bayaklan. Ito po yung farm namin and actually po napakalayo po ito sa barangay Naili proper. At then po kahit ganun pa man ay pinili po namin yung tahimik na lugar, yung talagang kahit walang-wala ka na, at least makakapagtanim ka po. Ito po yung simpleng buhay na tinatawag. Ito nga po pala yung tanim na pipino or cucumber ng kuya namin. Actually po, nung na-video ko ito last week of March yata, nung bakasyon. Dami kong bumili nun. Ni-post ko rin po sa Facebook kung sino yung gustong umorder, kung sino yung gustong bumili. So, ito po, nakita po natin yung hangin. Kung gaano ka fresh po. Yung mga dahon sumasayaw sa hangin. And then, gusto ko pong i-share sa inyo kung bakit ganito karami yung gulay. Actually po, ito talaga yung nagpaaral din sa amin sa sipag at syaga ng nanay at saka tatay namin. 4 na po yung nakapag-graduate dahil dito. So, ito po yung kuya namin, nag-harvest ng gulay para may deliver po sa bayan. Actually po, every summer talaga is nakasanayan namin na pagpatak po ng summer, March, April, May, is nagtatanim na po ng kalabasa yung nanay namin. Nung bata pa po kami, nasanay na po kami na before kami pumasok sa school, dapat po nagdidilig kami ng gulay or after po namin umuwi, dapat po tumutulong kami na magdilig ng mga tanim, mga gulay po. So, syempre po, sa mga na-harvest na gulay po ng nanay namin, naibenta niya po, nilalako niya po sa Naile, sa Altugayan, minsan din po sa port ng Pandan. So, ayun po, dapat po, every time na may kita, is binabalik talaga yung 10% sa Lord. Yan yung tinatawag na tithes po sa church. Kaya po, every time na kahit hindi lang po sa pag-harvest ng gulay, sa mga business po natin, kung magkaroon man po tayo ng work, and may ma-receive po tayo na blessing, wag po natin kalimutang ibalik yung 10% at yung para po sa Lord. So, ito nga po pala yung pamangkin ko, na sini, kumukuha po ng dahon ng sili para po yan sa tinulang manok namin. And ayaw niya po talaga magpa-video that time. Pero sabi ko, kahit di nakita yung face mo. So, ito nga po pala ako. And for the video lang ako, kahit cover na. And ito lang po yung gusto kong i-share sa inyo. Yung lugar namin, yung farm namin, and yung buhay po dito sa Bubucon. Hanggang sa next vlog ko po. Thank you for watching and God bless po.